Hi guys! Welcome to the Baklang Canal Show. Okay, hindi nyo na makikita ang mga mangyayari sa gabing ito. Dito na matatapos ang day 1 dahil puro na baklaan tong lugar na to. Ayoko na magsalita. Ang lala ng Japan. Coke? Magkano? 1,900. 1,900 yen? The Coke? Nung konting yon? Oo, Isang piraso ng Coke, 800 pesos? 78,000 pesos. Okay na, natin. Ina Evans. No other character. Tapos ang laban. correct. Siya yun eh. Siya yun eh. Hello, hello! What's up mga baklang for? Ayan, ready na tayong magpunta sa Japan. Balita ko napakalamig daw. Bahala na. Tignan natin kung paano bang... Dito nilalagay. Dito na nga lang. Di perfect. O, suot ko ngayon ang aking original, original Taipei Adidas shirt. Papunta ng Japan. Dahil first time natin, gusto ko good energy kahit nasakit ng bibig ko. Tignan nyo naman, magana naman. Gumaling na yun dito. Dito naman nagkaroon ng singaw. Ang sakit. Pero wala makapipigil. Kailangan natin makapunta ng Japan. So, samahan niyo ako. Dahil talaga naman andito na. Ang Baklang Canal goes to the rising sun. Let's go. Paano ba yan? Ako ang unang-unang dumating. Wala pa sila Chad. Wala pa si Oliver. I'm the first. In 10 minutes daw dadating na sila si Mama Chad. Diba aga ko, excited na akong umano. Nag-vlog ka na ba? Nagsimula ka na ba? Yes, eto na yan oh. Ayun, kita mo. Oh. Hindi mo kasi kasama sa vlog. Napakasama ng ugali. Napakasama ng ugali mo. Na makita ka. Hello everybody. Ugali mo. Ano to? Eh kasi baka ayaw mo. Ba't ako aayaw? Ako nga nagsabi sa'yo mag-vlog ka. Oh, eto na. Wala pa tayo sa Japan. Andito pa lang. Siyempre, kukuha namin yung paalis. Yes, everyone, I would like you to meet my, Magiging Japonesa ka doon, makikita nila transition. yes, watashi wa ina Ayan, desu. Ayan, o. Gaganon ka Yeah. na. Mag-iiba na yung ano mo, yung pananalita mo. Nanong buri mo na eh, gaganon ka. Bakit pag naghahapon ka, parang kakapampangan? Kapampangan kasi yung nanong buri mo. Aray. Nanggagawan mo. Kenny, animal ka, Diablo. Yoli. So, kakatapos na ng successful concert ni Chad. And bago sila pumunta ng world tour nila, lilibutin muna namin ang Japan. Hello po, magandang gabi. Dadali niya ako sa Japan. First time ko makapunta ng Japan. Pinangako ko naman sa'yo. Yes, dahil na naman sa kanya. Nung una ko nakapunta ng Bali, siya din dahilan. Baka una kong punta sa langit, siya din ang dahilan. Gago. So dahil dry ang lips natin, lalagyan lang tayo ng lipstick. Ang problema ko lang nawawala yung goma ng ipin ko. Tignan nyo. Bakla na punit yung saboy, tatapon ko na lang to. Si bakla may dalang basura hanggang Japan. Wait, hahanap tayo ng basurahan nito. Hindi pwedeng hindi. Naku. Okay, so, nandito na tayo. Magat-ugat next. Ganito pala ang business class. Paandar. Dami nangyayari tayo. Nilibreng sapatos, ay chinilas, kumot, unan. Ang galing. Tapos may Ano ganito. mo, baka pa ka na humiga. Oo, ito oh. Ano ba to? Baka mamaya humiga ka, akong umangat ha. Katulad ng nangyari kay Angeline. Ay, gago. Sagad yan ang ganda. Gago. Talaga. Galing. Pa-forward pala yung urong niya. Nakakaaliw naman to. Sabog to ha.
Hi, good evening. Oh, We will serve the meal after takeoff. okay. Beef. Okay. Would you like something to drink with your meal? Ano ba ito? Hindi ko na naiintindihan. May I wake you up when you're sleeping? Yes. It's okay. Thank you. Ano daw? Aray. Pinapapili ako ng mga pagkain. Wala akong naintindihan. Ganun pala. Sabi ko na lang, beep. Beep, beep, beep. Dahil hawak ko ang beep. Ayun. Mamaya matutulog tayo dito. Paano ba to? Hello! Para ako mag-field trip. Asaya, umaangat siya. Oh my God, oh my God. Oh, di ba? Tapos pwede siyang humiga daw. Paano ba to? Yan. Itong una. Sa sobrang saya, hindi. Thank you so much, Ma. Yes, feeling ko birthday ko. Sa'yo. Wow. Wala na akong masabi kundi wow. Binigyan nila tayo ng eye mask. O, di ko nagagamitin yung eye mask ko. Sobrang excited ko nang matulog kasi feeling ko makakatulog ako ng masarap. May kumot pa. May chinelas pa. Gamitin natin lahat kahit hindi ko naman kailangan para feel na feel natin. Pasabog. Suot natin. Pasabog yung ano nila. Tutorial nila. Naka-TV na lang. Fasten your seatbelt securely. Lift the buckle or press the button to unfasten the seatbelt. Keep your seatbelt Tapos fastened meron mga whenever seated pindutan in dito. case of sudden turbulence. Lalagyan ng earphone. May ilaw kung gusto mo magbasa mamaya. Galing mo. Ay, elibak. Use of any electronic Finally, nandito na tayo. The pawikan has landed. Nararamdaman ko na yung lamig. Shirt pa ako, ha. Tara, pakita ko sa inyo yung Tokyo International Airport. Yeah, parang Taiwan. So, tahimik. Dito tayo ngayon sa bahay ni Chad, dito sa Japan. Yes, kita mo nakalagay dito. Vacation rentals are prohibited. Bawal daw magpa-Airbnb. Ay, pasabog. Parang ospital. Buti na lang yung bahay ni Chad. May malapit na Lawson. Nakita ko kanina. So, busog na naman ako ng mga masasarap na convenience store food. Actually, yung lamig niya parang lamig ng Taiwan. Let's see mamayang gabi. After nito, tuloy-tuloy na ang trabaho. Takin na itong elevator na ito. Maliit pa sa poke ko. Tingnan mo, ang galing. Parang pagkalabas mo, ibang taon na. Here we are. Okay, malamig nga. Lamig. Wow, ang cute naman ng kwarto ni, Chad. Cute. Tahimik niya. Nakakamiss naman yung barangay namin na pag umaga may nagchichismisan. Walang tao. Binabawi ko na hindi siya kasing lamig ng Taiwan. Sabi ko kanina, parang kasing lamig lang siya ng Taiwan pagbaba ko ng karu. Binabawi ko na. Grabe, sobrang linis. Everything is so malinis. Sarap sa loob. Ang sarap sa loob. Yung Muji nasa lang. Parang bigla naman akong nagutom. Grabe yung nila, no? Mga convenience store nila, mabubuhay ka na. Kapag 5 o'clock to 7 p.m. yung mga grocery dito, nagbababa yung presyo lahat niyan.
Kasi ayaw niya nabubulok. Kaya alas 5 tayo bibili banana bread. Sarap po. This bitch is a spicy egg with an onion sauce. Oh. Parang. Ayun. Nararamdaman ko lang nasa Japan ako, napakalinis oh. Pwede na nga akong matulog sa gilid eh. May ganyang bumbo. Bagong bahay, bagong buhay, na para bang dito natitira talaga. Ayan. So dito kami titira ngayon sa bahay ng isang friend ni Chad. Para nakakalokal. Look, ang ganda ng neighborhood. So quiet and peaceful. Hindi ko alam kung kaya kong manahimik. This is our house. Yes. Ano ba naman nangyari sa atin so far? Nag-business class. Ganun pala yun. Parang once you go business class, you never go back. First time ko na ayoko pang bumaba ng eroplano. Galing. It's an unbelievable experience. Ang laki ng TV, kamanood, tapos pwede ka humiga ng isang diretsong ganun. Tapos may menu, pwede kang umorder ng gusto mong pagkain. Tapos may binigay pang mainit na towel. Di ko alam kung para saan po, tapos pinampahid ko ng mukha ko. Di ko alam kung tama o sa kamay ba yun. Tapos pagdating natin dito, ano ginawa natin? Natulog, kumain sa Lawson. Today magte-temple daw, pero I doubt it. Feeling ko gabi na labas namin. Diretso gimmick na to. Ano oras na ba? 3:45 o mag-aayos tayong dalawa, 4:30. Ano sinasabi mo dyan? Wala akong sinasabi, gaga. Okay, so it's 5 in the afternoon for our day 1 in Japan. Ay, taray, kita ko yung sunset. Ewan ko sa kami dadalhin. Sa kami dadalhin ni Chad. Actually, feeling ko magdi-dinner lang tapos magwawalwal na. Yes, ito daw ang pinakamasarap na ramen according kay Chad. So, titikman namin siya at alas 6 pa ang open. Ayan, may pila na, wala pang hindi pa siya bukas. So, yeah, so magkakaalaman na kung talaga bang masarap to. Daming tao. Yummy! Alas 6 lang siya nagbubukas. Hanggang 4 a.m. Na-excite na ako kasi ang lamig-lamig. So, ready na akong kumain na mainit. Excited na akong malaman kung bakit pinipila talaga to. At talagang pinagkakaguluhan at tunay na nagtitrending. Say hi, Ma. Oh my God. Say hi. I'm so excited. First meal in Japan. Bukod sa Lawson. Hindi yun kasali. We are in Ramen Knockout. Tanakaya. Hello. Cute na. Dala-dala ko. Okay, oras na para kumain. Walang natira. Alam nyo yan, hindi pa naman ako maraming, pero naubos ko. Sarap. Thank you. Thank you. Wow, grabe. Hindi na uubusan ng pila. Alam nyo na, sobrang daming tao. Pumunta kayo dito kayo kumain. Ayan na, Japan na tayo. Ayan na ilaw. Hindi ba ito Hong Kong? Okay, saan kami napadpad today? Dito tayo ngayon sa bar ni Chad dito sa Japan. Charan! Ayan siya. Yun, kitang-kita mo naman, may flag ng Pilipinas. Philippine Girls International. Alam mo na. Baka dito na ako magtrabaho. Pasok tayo sa loob. Charan! Ito siya. So, good evening. Ano ba good evening? Konbawa? Konbawa. Ayan, nandito tayo ngayon sa,
kung saan man to. Hindi ko na alam. Pupunta kami ng Shinjuku. Lamig. Hindi ako makapaniwala na sa Japan ako. Parang before, parang akala ko, ang mga mapupuntahan ko lang lagi, yung mga walang visa. I don't know, for some reason, takot ako talaga na pumunta sa mga lugar na may visa. Kasi parang feeling ko, lagi akong madi-deny. Ngayon, we're here na. So, sarap ang feeling. So, it's Saturday night. So, sana tayo tonight. Oh, bait. Papakaturista muna ako. First time ko eh. Bakit ba? So, ikot-ikot ako sila chat. Naglalakad na ng mabilis. Okay lang. Kasi may kanta naman si Shawn Mendes na Lost in Japan. Sige, mawala na lang. Ang daming tao. Parang somehow para rin siyang Taiwan. No, pero ang linis. Yun talaga yung masasabi ko. Ang linis. Ayun, pupunta kami sasakay kami ng tren. Ay, oo nga, sasakay kami. Ay, wait. Naiwan na nila ako. Nako, may experience na natin ang nakakalokang train station ng Japan. Oh my God, nakakaloka. Hala. Hala. Good luck. Maintindihan yan. Ay, putang ina nung crab gumagalaw. Putang ina gumagalaw yung alimango. Diba? Gumagalaw yung alimango. Ano na? Ganun din. So, para siyang Taiwan. May mga walking street din and yung pwedeng gawin. Yung pwedeng bilhin. Di ko alam saan yung mga kasama ko. Daming tao. Ay, ang laki ng ABC Mart dito. Yeah, may favorite mart, ABC Mart. Super ganda niya sa gabi. Ang laki. Para siyang Hong Kong and Taiwan na napakalaki. At itong place na to, itong Shinjuku. Sobrang daming ilaw. Perfect mag-picture-picture, mag-video-video. Daming tao. Sinong dami, oh. Look. This is crazy. Arte. Ay, ang ganda. Ay, na si Godzilla. So, andito tayo ngayon sa Central Road. Sabi nung sign, ay na nakasilip. Wala, ang laki lang ng Japan. I mean, ng Tokyo. Tsaka ang dami nangyayari o kahit saan ka tumingin. At ang ganda, punong-puno ng tao. Yeah! Finally, nasa Japan na ang Baklang Kanal. I can't believe this. Saya. Isang bansa natin ang tawag dyan, Carioca. Tikman natin kasi titiyo din siya dong Carioca ng Japan. Na tinatawag nilang donga. Ano nga bang pinagkaiba? Grabe, ang laki ng Don Quixote, oh. Isang buong building. Talagang paglabas mo dyan, ubos na pera mo. Grabe lang. Ano lasa? Lasang Carioca, no? Eme. Ay, masarap nga. Ayokong kumain kasi nga yung bris ko may goma pa ako, oh. So magtatanggal na naman ako. Parang kakain na lang ako kapag big meal na. Itong mahirap eh. Kasi mamaya tumagal palalim pagtanggal ng brace ko kapag di ako naglagay ng mga ganito. Okay lang. Parang ang purpose ko ng pagpunta at pagsama sa Japan ngayon, syempre, magamit yung visa. At of course, makapag-apply na panibago na multiple para pwede ako pumunta anytime. Pero grabe yung lamig. As in, daming tao. Pero at kahit madami, kita mo, naka-tote bag lang ako. Hindi ka naman mawawalan. Ay, mas masarap. Pakan na lang pa. Gusto mo ba? Hindi pa ako. Okay na ito. Ano yung nasa loob niya? Galing. Okay, magtitingin na sila ng mga alahas. Labas na ako dyan. Tikman mo na natin itong brown sugar kineso. Ano yung tinikman mo? Kay banana pie is matcha. Ay, matcha late. Is that good? Ito larap po, parang, tikman mo. Parang mas masarap sa di halui. Sarap nito, kaso ang lamig na kasi nagdi malamig pa. Kanina pa ako nag-crave ng mainit. At ngayon nga, ang aming project dito sa Japan ay magkaroon ng napakaraming content si Chad na turing ang content creator. Walang mga reel na matino. Kaya ngayon, bibigyan namin siya ng maayos. Ayan na siya ngayon. Makikipagkompetensya siya kay Godzilla. Sino ang tunay na monster? And ang ating resident photographer, videographer, Oliver Edman. Oh, di ba? Oh.
First time mo nagkakapicture ng ganyan. Yung mga picture ko kasi sa ano ha. May mapakita ko yung mga, mapakita ko lang yung mga picture ko sa ibang bansa. Sa ibang... Pero kasi alam ko yung dahilan. Ito mo yung mga picture ko ha. Teka lang. Oh. Hanapin niyo ako ngayon. Hanapin niyo ako, di niyo ako makikita. Hanapin niyo ako. Pero syempre, naririnig niyo ako. Hanapin niyo ako sa dami ng mga dumadaan na tao. Diba? Hanapin niyo. Nakita niyo na ba ako? Nakita niyo na ba ako? Hindi niyo ako nakikita. Ano? Hindi niyo ako nakita. Hindi niyo ako nakita, no? Baliw. Nung may nakita kong pulis na ang pugi, tangina mo kung gusto kong pumatay ng tao, lika nga dito. Pinatay. Ang kuha po ng pulis, saan? Kung hinahanap na ko nasaan si Godzilla, mga baklang tso at mga ka-eme, andito siya, Shinjuku Tower. Ito yung tower, ayan o, Shinjuku Tower, Shinjuku Toho, mali-mali! Shinjuku Toho Building pala. Di kasi tinitignan ang buo eh. Ayan, Shinjuku Toho Building. Ayun, nasa tuktok si Godzilla. Pero syempre dapat malayo kayo pag malayo kayo sa building na to syempre kapag gusto nyo makita, di ba? Kasi nasa taas siya eh. Meron ding hotel na malapit dyan. Ang daming tao talaga dito. Alam mo ba, parang nagigets ko na kasi parang may mga iba akong friend na nagpupunta ng Japan pero parang mas gusto pa rin nila yung Taiwan. Ako right now day 1 pa lang naman. So, ayokong magsalita ng tapos, pero ang dami nangyayari. Siguro sa ibang places or baka pag tumagal, pero right now, day 1, mas pipiliin ko yung Taiwan. But I have nothing against this very beautiful country. Sobrang linis, sobrang ganda, sobrang punong-puno ng buhay. Of course, I would still go back here. Grabe, ang ganda. Like, punong-puno ng ilaw at ang lamig, ang ganda ng weather, ang daming tao. Pero yun nga, medyo nakaka-overwhelm. At least sa akin medyo nakaka-overwhelm yung dami ng tao, like ang daming tao, parang kapag nag-post ka sa isang lugar para mag-picture or whatever, hindi ka makaabala agad ng malala, pwede kang mahiya agad dahil ang dami talagang tao. Pero okay lang naman kasi I think sanay naman sa turista tong bansang to. Pero yun, ang dami mong pwedeng gawin, no? Like alam mo, alas 5 na kami dumating dito sa Shinjuku pero ang dami namin nagawa kasi sobrang laki ng district. Ang dami mong pwedeng puntahan, ang dami mong pwedeng kainan, ang dami mong pwedeng pagpicturean. Feeling ko magiging mga 3 part or 5 part tong Japan dahil ang tagal ko. Ayan na, takoyaki. Tikman natin ang takoyaki yung ba? Ito na nga Doc Camille, sorry, tinanggal ko muna yung mga goma. Sabi, mas ka... Init ha? Init. Itong sa gandang video pa kumain. Ang init. Ang init. Paano ko kayo gawa? Ang init. Gago. Ang init. Nagising lahat ng kaluluwa ko. Namulaluha ako, init. Pero sarap, bakit? May sabaw siya sa loob, no? Galing. Pili ko napaso yung dila ko. Ang ina, nagmumuuso ko. Wala na, sumingaw na yan. Yung gwapong polis, ang pugi ng polis na akaloka, Gagawa ko ng krimen. Sinasabi ko sa'yo. Ito na yung puging polis, Ang gwapo, okay na. Yun, Jerome, i-zoom mo yan, i-post mo, tapos ipakita mo kung gano'ng kagwapo. So, nakakatawa yung mga nagtatanong, yung mga parang nag-i-invite no sa mga bars nila. Casual ka nilang lalapitan. What are you looking for? Sasagot sana ako, hinahanap ko pa yung nawawala kong tatay. Sarap. Sarap maglakad kasi malamig. Ayan Central Shinjuku. Oh my God. Si Ina po nagtatrabaho pala dito sa Japan. Yes. May billboard siya. Diba? Mura kagago. Napainom ni sa akin, tanggal daw hangover. Di pa nga ako umiinom ng alak. Sige, inumin na natin. Parang ganun yung amoy. Sarap. Tikman nga natin ano ba ito? Ano to buta? Okono chikara. Inubos ko Maganda yung lasa. Parang, tsaka ng lasa nito. Kaya tayo uulit nito Pinilit ko, sayang Okay, andito na kami. Gay district niya ata to. Puro gay bar na puro mga may gay at mga LGBT flag na nakikita ko. Ay, badingan na nga to. Oh, look.
King Tokyo. Baklaan na nga. Nako, may mga nakikita na akong katawan ng mga lalaki. Andabar. Gold finger. Baklaan na! Sabi ko, puro bakla na yung nakikita ko. Ayan na, puro badingan na. Ayan na, Happy Pride. Oh my God, may lalaki. Halo. Okay, hindi nyo na makikita ang mga next sa mga mangyayari sa gabing ito. Dito na matatapos ang day 1 dahil puro na baklaan tong lugar na to. Okay? Hindi na bukas na. See you on day 2. Sabi ko, tapos na yung vlog. Pero alam niyo ba kung ano nangyari sa akin? Ayoko na magsalita. Ang lala ng Japan. Collecting men like it's infinity stones. Hindi siya makwento ng buo. Pero I think kailangan niyo pumunta ng Japan. Kailangan niyo pumunta ng Shinjuku para ma-experience siya itong na-experience ko ngayon. Apakahayop. This experience, hindi ko ito makakalimutan. At for sure, kikwento ko ito sa podcast. Like, iba siya. It's a one-of-a-kind experience na nauga ako talaga. Alam mo, wala talaga sa itinerary ko na mangyari to. But it happened. Ay, ang hirap maging maganda. Charot. Tanga talaga. So ngayon, balik tayo dun sa mga bar. Kung nasaan sila, Chad. Balikan ko lang sila. Ayun, nakita ko yung mga bar. Ito yung gay area nila eh. Sa Shinjuku, yung parang gay district nila. Ohio! It's our day 2 in Japan. And today, pupunta naman kami ng Harajuku, Shibuya, and magsha-shopping. Pupunta rin kami sa cafe na may capybara. So, aray yung beetroot. Binigyan ako ni Chad ng gummies na vitamins na uubo. It's a sunny day in Japan and nakita nyo naman, very plain ang outfit ko. Pasok na pasok sa Japan. Hindi pansinin, di ba? Grabe, parang walang mga nakatirang tao dito. Like, itong neighborhood. I think isa sa pinakamasaya naming moment sa trip na to is nakatira kami sa bahay talaga ng nakatira dito sa Japan. So, nakakalokal, di ba? Masarap ng pakiramdam na nasa bahay kami, ganun. Pero wala akong makitang kapit-bahay. Yan, nasa neighborhood kami. Ay, may mga mga nagbe-baseball na doon, no? Eskwelahan na pala yun. Ang galing. Parang ganito yung neighborhood ng, nila Doraemon. Di ba? Nila Nobita. So, and this is our beautiful car. Wow, car. This is my car. So sa Japan, ang steering wheel parang sa Thailand, nasa kanan. Tapos kung sa Thailand, late sila ng 1 hour. Sa Japan, advance ng 1 hour. So, kagaya ngayon, anong oras na ba ngayon? Time check, it's 1:47 na today. So, 12 pa lang sa Pilipinas. Ganun siya. And sobrang lamig kagabi. At sobrang tindi ng mga nangyari kagabi. Talaga namang grabe ako mag-kiss-kiss kanina. No, naligo ako. Parang gusto kong burahin yung mga nangyari ng gabi kagabi. Basta nangyari. Mga bagay na sa podcast ko na lang ikikwento, no? Yes. Dahil sobrang lamig, 3 patong na yung damit ko ngayon. So, ewan ko kung ginawin pa ako, ha? Yun lang. Tapos, tamaan nyo kami na ikutin pa because ang dami pa mangyayari. Pupunta pa kami ng Osaka, Kyoto, at ewan ko na. Pero ang takeaway ko for the first day is grabe. Ang daming tao at ang laki ng train station nila. As in, ma-overwhelm ka. Talagang tatakbo ka kapag napagsarahan ka. Bug! Ay! Shit! Ang ina, para kang manikin sa Vietnam. Yung mga gayo ragged. Ang ganda ng jacket, ha? Diyos ko. Hindi ako nang lumaba. Ba't lumiliit ka? Parang may nangyari kagabi, ah. Excited na naman siya sa mga OOTD niya ngayon. Guys, tignan nyo, ha. Tignan nyo yung diferensya kapag kasama ako ni Chad mag-travel versus nang siya lang. Pag ako lang traveling, hindi na malalaman na ano. Kasi sa Japan. Japan yun? Mag-shopping na ngayon ako. Hindi, iba pa yung... Kasi ang shopping area natin pupuntahan ng Harajuku tsaka Mount Fuji. Oo, Mount Fuji, mga outlet. Tapos sa Harajuku naman, yung mga ganito, mga kakaibang mga outlet. Tapos bukas, ihahalid ko lang kayo sa Disney Sea. Tapos susunduin ko na lang ulit kayo. Totoo yan? Oo! Bakla ka nung gagawin ko sa Disney Sea. Sabi mo, hindi ka pa nakakapag-Disney Sea. Oo, kasi nga puro rides. Hindi ako sumasakay doon. Halika na, sumama ka na. May ticket ako, syempre papasok ako, sasamahan ko kayo. No? Ay hindi, wag kang
duwag. Mag-iikot ako ng akin. Ayaw mo lang sumakay. It cannot be. Tsaka mamaya pag sumakay ako, baka mamaya lumipad to. Hindi, magbobonet ka. Mama, tatakotin din ako, pero kailangan itong harapin. Baka mamaya pag gano'n, sumisigaw ako hindi sa takot. Wala na yung buho. Yung buho! Ay, hindi matatanggal to. Board Sir PH. Ay, shit. Oo nga. Saksi ako kung gaano katibay yan. So, kung sa Taiwan, may easy card. Meron dito Suica card. Sa Pilipinas, that's my card, beep card. Parang nakakatai yung Bitroit. Ba't natatai ako bigla? Hindi nakakatayo. Hindi ba? Bakit ganun? May something. Ayan, so, hawak ko ang beep. Hawak ko ang kape. Sa bawat kanya. Sige. Saan? Saan tayo? Chokiji muna, magla-lunch tayo. Chokiji daw kami pupunta. Sa Harajuku tayo. Alam mo, isa pa pala sa kahapon, hindi ko makakalimutan yung ramen. Iniisip-isip ko siya nung nasa kama na ako. Kasi sabi ko, nakaubos ako ng isang bowl ng ramen. Hindi naman ako nakakaganon sa Pilipinas. Sarap. Tignan niyo, naririnig niyo ako hanggang dyan, di ba? Ayan, nakikita niyo naman yung escalator dito. Nasa left side yung tao. Kasi sa yung iba sa right, di ba? Pero, ganun pa rin. Sumusunod pa din silang lahat. Iba to. Ito ang train line na to ay Chukaba Express. We are now in Chuo City. Chu City. Oh, yung sayo, ang araw pero malamig. Ako, hindi pa kami nagpupunta dito. Ngayon pa lang. Kapag pagod ka na at pawis ka, napaka-guard. Welcome to Chushiki Kongwanju. Ganda naman dito. What is this? Ano ginagawa eh? Ganda nung ano eh. Temple ba yan? So, more lakaran kapag Japan ha. So, minsan, may mga nakikita ko nagtatanong pag may senior silang kasama, alam nyo the best, dapat may wheelchair talaga sila. Kasi, naalala ko to sa nanay ko nung dinala ko sila sa Taiwan. As in, kahit gusto kong ipakita sa kanila yung sandamakmak na magagandang lugar sa Japan. Sayang kasi, sa Taiwan kasi madali silang mapagod. So ang ending lagi kami umuwi. Kaya I would suggest kung may kasama kayong singer na magka-travel such as Thailand, Taiwan, Japan, at least yung mga napuntahan ko na more walking talaga ang labanan. Dala kayo ng wheelchair or at least gumamit na kayo ng mga car. Huwag nyo na silang pag-trenin or footbridge para di sila kawawa. Para ma-explore din nila. And i-check nyo na din yung mga pupuntahan nyo na parang transportation friendly. Well, lahat naman transportation friendly. Pero dapat yung itinerary yung mga magkakatabi na yung maraming mapupuntahan at maraming pwedeng upuan, pagpahingahan, ganun. But in Taiwan, ito sa Japan, naisip ko lang, grabe yung lakaran at na-overwhelm talaga ako sa train stations nila. Ang lalaki. Tapos talagang tatakbo-takbo ka pa kapag kunwari andyan na yung train. Kasi ang laki-laki niya. Siguro yung laki ng train station niya, 10 times ng train station ng Taipei. Nakakasiguro ako, ito sa second day ko, babalik ako dito. This is such a big deal for me. So may iwan na ako dito kasi tutulong ako tapusin yung temple. Hindi ko siya gawa dito na lang ako tutulong ako tapusin yung temple. May pantanggal daw ng bad spirit dito. Asan ba? Paano yan siya? Ano to? Oh. Talaga? Dito lang? Ay, labig. Tinututunaw ako. Ako pala yung bad spirit. No? Ayan na. Iniwan ko na yung mga lalaki ko sa Pilipinas dito. Kayo mga bad spirit ko eh. At eto na ang ating first meal of the day. Kushi tama. Hindi siya magiging mali. That's mainit. Egg omelette. Ibang level. Ito mainit. Ano mas gusto mo? Sama ba ito man? Ito parang nakakabaklaran yung dating. Kung kunwari magigising ako, nandito na ako, hindi ko isipin nasa Japan ako. Isipin nga sa gilid ako ng baklaran. Pero ang daming mga street foods. At may kalapate, wag ka. O yung laki ng crab, oh. Wow. Sebastian? So, medyo nagkamali kami kasi dapat daw morning dito hanggang 3.
Pero nakakain pa rin kami naman ng food. Pero kung balak niyo pumunta dito para siyang, hindi siya night market, street day market. At nagpaplano na silang mag-gym, so tignan natin kung matutupad mamayang gabi. Sarado na yung iba kasi hanggang 3 lang pala tong bilan ng mga food na to. 8 a.m. siya nagbubukas, pero sarap na kinain namin. Grabe, nakakain ulit ako ng eel. Alam mo ba, first time ko nakakain nun, kasama ko si Directonet sa Baguio. Ewan ko, napanood niyo yung vlog ng Ang Walang Kwentang Podcast na nagpunta kami ng Baguio. Ayun, pinakain ako ni Direct nun. Tapos talagang ayoko talaga nung una. Kasi parang kontrabida sila sa Little Mermaid eh. Tapos kinain ko, sarap na sarap ako. Ngayon kumain na ako ng isa dito sa Japan. Ang sarap. My God, busog na ako. Pwede na akong matulog. Ay! ABS na dun, no? ABS na. Well, tapos na kami. Punta na kami ngayon ng Harajuku. Oras na para mag-shopping. Nakakatakot ka naman dyan, Tay. Pasikat daw to, Sushi Janmao. Grabe, ang daming kalapati sa kalye, hindi aso. Dito na tayo ngayon sa Harajuku. Grabe, meron palang Harry Potter shop dito. Ayan, oh. Harry Potter Harajuku. Gold's Gym. Ay, ayan na, Harry Potter na yung first floor. Ayan na, Harajuku na. Ayan. Ayan na, oh my God. Ay, meron silang pagkain ni Butterbeer sa loob. As a Potterhead, anong house nyo sa Harry Potter? Ako, Ravenclaw, nung nag-sorting house ako. Ang gusto ko sana Slytherin eh. Ewan ko. This is my house, Ravenclaw. Ang perfect maglakad-lakad, pero parang yung mga tindahan dito, mga something na wala akong mabibili dahil mahal. Feeling ko lang, wala, ikot-ikot na lang tayo for content. Where's our matcha lovers at? Because this is the Matcha Tokyo. Ngayon na, ito na yung mga damitan and ay, parang maganda tong shop na to. Oh, itong Janu 2. Ito, dito tayo sa mga sale. Tingin tayo ng mga sale. Okay, kape-kape muna kami dito sa Coach. Sakto lang yung kape nila, hindi naman ganun ka-wonderful. Hindi rin naman yung hindi masarap. Pero hindi siya yung wonderful. Magkano ba ito? Piling ko mahal tong kape na to eh. 500 pesos? Ay doon, mahal. Hindi na para. Sakto lang siya. Hindi siya yung hahanap-hanapin ko parang mo. Wow. Yes, people watching. Ang favorite ni Patty gawin sa Taiwan at Japan, people watching. Siguro kapag ka na, sobrang talagang lokal ka na, ang dami mo na, tatayo ko lang yung mga huhusgahan mo lang lahat na parang, oh my God, this is my shop! Oh my God, look at this! Parang yung nakita na akong ganito sa Thailand eh. Pero tinitignan ko parang feeling ko nakakalula na ako. Magkano tong paldang to? 8,000, 4,000 pesos. Yun din naman. Ay, hindi. Ayun, yung mga jacket. Pasabog to, oh. Magkano to? 2,000. Tip sana, pero 2,000. Maganda ng mga damit. Hindi ka mauubusan ng bibilan dito. As in, ang dami niyang pasikot-sikot. Pwede mag-left, pwede mag-right. Pwede kang bumaba. Grabe itong Harajuku. As in, sobrang lahat yata ng gusto mong bilhin andito na. Ganda dito Pero sa pagkakasabit niya palang, alam kong mahal na. Mukhang mahal yung hanger eh. Isabit ba naman ng ganyan yung paninda niya? Mahal niyan. Pabili po, meron po kayong yellow. Wala, malambot pa. Ito, Jupiter, Neptune, Saturn. Antayin ko yung mga tao dito, alam maingay. Yes, grabe yung... Wala kang naririnig. Mahihiya ka talaga. Tahimik silang lahat Huwag niyo akong tutularan. Nandito pa rin tayo sa Harajuku, pero mag-uukay naman tayo dito sa... Yes, kung meron ng Korea na kimchi, meron ng Japan na kimchi. Ang dami nangyayari pero makikikagat na lang ako. Mas wala pa kami nabibili. Medyo mahal dun sa trip shop. See, ginabi na. Di pa rin kami natatapos. Ang daming shopping center dito sa Harajuku.
Naku, mga sapatos ni Casey Tandingan, nandito pala. Oh my God! Oh my God, ma. Oh my God. Oh, hindi ganun kamahal, ha? Yan mo. Ayan, tignan nyo, nag-try ako ng shoes. Sabihin nyo muna kung deserve kong bilhin. Look, it's so beautiful. Ayoko na siyang hubarin. Bilhin ko na. Wala naman na kayong magagawa eh. Bibilin ko na. My first purchase in Japan. Hi, I'll get this. How much? Sabi nila, kapag kunwari nasa Taiwan ka or nasa Japan, kapag ibibigay mo yung card mo or yung pera mo, gamitin mo lagi yung kanang kamay mo, right hand, para, polite way. So, ayan, half. Tapos, kung pwede, patong mo yung ilalim ng kamay mong kaliwa. Ganyan. Pag ibibigay mo. Polite way daw yan. Ewan ko lang kung totoo, pero ginagawa ko, parang okay naman sa kanila. Ang hirap kasi kaliwete ako. Pag kaliwa daw, medyo, rude. So, nasanay na akong gumawa. Kasi sa Vietnam ko yung nakita. Tapos parang sa Taiwan, ganun din. Dito sa Japan, for sure dito kasi mas magagalang yung mga tao dito. So, ganun yung ginagawa ko. Ang ganda nung shop na to. So, pag napunta kayo ng Harajuku, punta kayo dito. Yosuke yung name. Thank you. Thank you. Arigato. Ayan. Dahil, tax-free. Tinanggal nila yung tax. So, naging from 8,600 yen, naging 8,000 yen na lang. Ngayon naalala ko dahil may nakita na ako na Harajuku suitcase 50% off. Magtingin tayo ng maleta dito. 50% daw. Ay, ayun, 5,000 lang. Ayan, nakabili na tayo ng maleta. Sobrang laki nyo, pero iniisip ko magagamit ko rin ito sa taping and sa iba ko pang travel. Alam mo, naalala ko nung unang-una akong bumili ng sarili kong maleta kasi parang before lahat ng maleta ko, bigay lang sa akin ng mga kaibigan ko, mga pinaglumaan nila. Yung unang-una kong maleta, binili ko yon kasi naging host na ako sa Pi channel. So this was around 2022 na parang kasi para pagdadaling ko yung mga gamit ko, kailangan ko na talaga nung maleta, di ba? So ever since, lagi kong yun yung maleta ko. Tapos ang saya-saya ko kasi for first time in my life, may sarili na akong maleta. Tapos nung nagka-maleta ako noon, hindi pa ako nakakapag-travel. Hindi pa ako nakakapag-Taiwan. Talagang parang binili ko lang talaga siya noon para lang sa, purely for work. Para lang may bag, may lalagyan ako. Tapos nakapag-travel ako. Tapos for the longest time, yung maletang yun lagi kong kasama. But lately, parang nung nakakailang travel na ako, na-realize ko na hindi na kasya. So bumili ako ng isang maliit na hand carry. Mayroon ako ng maliit na maleta na hand carry ko talaga siya lagi. Pero itong Japan trip na to, pinatunayan na kulang yung dalawang yon. Kasi lalo na pag winter, ang dami-dami mong dala, diba? So ang sikip talaga. Kaya parang ngayon, isang malaking milestone ng buhay ko na bumili ng malaking maleta. Dahil may mga work na kulang. Minsan ang dami kong kailangan daling sapatos or damit dahil ilang palitan sa isang araw, kulang talaga yung dati kong binili. Tapos doon ko lang na-realize, actually ngayon, na-realize ko na it gets better, na yung mga dati talaga na grabe, feeling ko yun na yung limit. Hindi ako anong tawag sa word na yun? Maambisyosang tao, like mababa lang yung pangarap ko, minsan mabilis ako makontento, pero minsan yung buhay talaga, yung gagawa ng paraan para ma-upgrade ka, kahit papano, kahit ayaw mo. Yung tataas talaga dahil na rin sa lifestyle mo, sa pagbabago ng trabaho mo, ng pangyayari sa buhay mo. So, magugulat na lang talaga kayo minsan na, Ako never ko na-imagine na bibili ako ng ganito kalaking maleta at kakailanganin ko siya sa buhay ko. Pero, here we are. Kaya ang saya lang. Parang very, very monumental for me ng Japan trip namin ngayon dahil ang dami ko na-realize na pagbabago sa buhay ko. Congratulations to us, to more travel and work together. And sa lahat na nakakanood ng vlog na to, I wish you just the same. Gusto ko babalikan nyo yung vlog ko or babalikan nyo na napanood nyo to dahil nag-upgrade din yung buhay nyo. Kasi for sure, mag-a-upgrade yan. Ima-manifest kaya ni pagdadasal natin yan dito. Okay, so babalik pa naman kami dito sa mga day 8 or 9 or 10 namin dahil di pa kami tapos. Kailangan lang namin umalis kasi may naka-reserve kami dinner for tonight. So, mag-dinner na kami. Super happy ako sa dalawa kong purchase na mahal. Okay, nandito na tayo sa Shibuya, mga baklang chua. So, dito kami dinner. Dinner, chicken dinner.
Madali lang naman. Apakagaling ng anak ko. Why? Kung kailan kami gumagala, tsaka niya naisipang bumili ng maleta. Nakuha ako. Baka- Pero, alam mo, nung sinabi mo na, alam mo, may mas mura dyan. Kinumpit ko ngayon, kinumbert ko, 5-1 lang pala. O, di na ako lugi. Magkapresyo lang. Kinabahan ako, sabi ko, na-modus ba ako nung ano? Sad lang kasi yung binilin ko, no tax, no tax free. Pero okay na din, sige na, dahil sa ganda ng Japan, okay lang ako magbigay ng tax ko dito. Yes, Diyos ko, yun yung yung mararamdaman mo naman Baka okay. O ngayon, tatawid ako ng Shibuya Crossing na may maleta. Kaya nyo ba yun? Wala po nakagawa. Ayan na, nandito na tayo sa Hachiko. Ayan na siya, ang pinaka-loyal na aso. Mas loyal pa kay Summer. Pila na rin kami para for the content. At ito na ang Shibuya Crossing. Siguro ito yung one of the unpopular opinion na, I don't know, siguro tawid ako ng tawid sa Shimen 6. Para lang din siyang yun. Lumaki lang ng onte. Ayan siya. Yan. Pero ang ganda. Like, apakadaming tao. Oh my God, we made it. Mga baklang kanal. We're here. Okay, this is it. Pansit. Itatry na nating tumawid with the maleta. Pause sila Ganun pala siya dito tumawid. Pero grabe. Nakakatawa, nag-post pa yung mga bakla. What an experience. Ito ang magaling, supermodel. Naloka ako sa'yo, mabigla ka nag-post doon. Ganun pala siya gawin. Tsaka ang dami nag-picture. So hindi ko na alam kung nasaan sila, Chad. Pero ang eksena dito talaga, ang dami nung patawid-tawid lang, paulit-ulit para makuha yung perfect eksena. Talaga namang super tourist spot. Itong Shibuya Crossing. Ay, as in, may mga tao na paulit-ulit lang yung tawid and makapag-content. Ako, busy silang mag-content 3. Wala namang magko-content sa akin, so mag-video na lang ako. So ayan, tapos na kami mag-content siya, magdi-dinner na. At nakita na rin natin si Hachiko, ang loyal na aso, bukod kay Summer. Nakailang tawid ata kami dun sa crossing na yun, pero ang saya tumawid-tawid dun at mag-content. Diba? Hindi ako titigil. Okay, kain na tayo. Tama na tong kalokohan na to. Yes. Ayan, so, lagi sila nagbibigay ng mainit na tuwalya. Nilagay ko yun sa mukha ko nung nasa tren. Pero, grabe talagang inaalis nila lahat ng gamit namin. Eto, dito to, pang mayaman. Dear Ina, ikaw ang magbabayad. Ay, naku, ang mahal nito. Wait lang pa. Charot. Lobster? Oh my God, ipis lang nakakain ko sa hangin. Iba to. So, sabi anong basa doon sa una? Amuse. Ano pong basa dito? Amuse bush? Amuse bush? Ano to putang ina? Ang alam ko lang na bush, bulbul. O sige, eto. Amuse bush. Ang shala ng menu. Wow! Ignorante. Tignan nyo. Arigato. Talaga naman kung saan walang pila at hindi pinagkakaguluhan at hindi rin nagde-trending, doon tayo kakain. Pero sobrang mahal at merong lobster. Eme lang, sorry po. Ayun, may magluluto-luto sila ng kung ano-ano dito sa harapan. Saya. This is what you call teppanyaki daw. Minsan lang mangyari sa buhay natin to. Alam ko to magliliyab-liyab to Nagganito kami ni Meme. Nakita niyo ba dati? Sa vlog ni Meme. Noon, vlog ko pala yun. Vlog ko ba vlog ni Meme? Vlog ni Meme. Nagpunta kaming Baguio. Di ba nagganito rin kami sa Baguio countryside. Tapos lokan-lok kasi Meme kasi ang ingay ko. Pero ngayon, ilang years na after, si Chad naman yung kasama ko. Siguro mga 4 years si MC naman. Inisa-isa silang lahat. Oh, filet. Yes. Ano daw? Kaya hindi ako sanay sa mga ganitong kasosyalan, paesa. Bumukas ng kusayos. O dyan na muna kayo, iihilang ako. Siyempre, alam mo, knowing si Jerome, kahit umiihi ako na nilapag ko yung camera, hindi niya nikakat. Nakakain siya ng buo lahat. Okay. Hindi ko na alam nangyayari. So, binigyan tayo dito. Ayan, Ayan. Tapos nakakain siya pag tinakip. Tatakipan mo lang, tapos kakainin daw. Ang gago.
Charot. Sarap. Sarap. Ang dami nangyayari, kakain lang. Ganda oh. Hindi talaga ako sanay sa mga ganito kung mayaman. O, kamusta? Parang gago din. Dalawang subukan ko lang. Kalat ang gutom niya. Ayan na, may next na silang inilagay, hinala. Oo, parang mas nakakagago to. Ah! Is this the... Wow, kung makatanong ka lang mo talaga sinong kumakain ng mayayaman. Is this the special salad? Oh, I'm so good. Tikman na natin tong special salad Sakura style na habang explanation ni Kuya. Okay naman. Lasang healthy. Ganito pala yung buhay ng kabayo. Alam niyo, ganyan ko rin i-assemble yung pancit canton ko pag naluluto ko. May plating. Pwede niyan mang iabot sa amin na talagang inabot pa dun. Arigato. Oh, thank you. So ito na yung spring sea bream steam in a coco. Hindi ko na kaya, mama. Papa. Hindi ko na naiintindihan yung mga nangyayari sa kinakain ko. Tikman na natin tong asparagus. Andre. Kasi lima Baka siguro tatak-tak mo ng gano'n. Ay, ang galing. Baka ganito nga siya. Oh? Ang sarap ah. Tama ba yung ginagawa ko? Tikman na natin. Isda, ang lambot. Oh my God. Oh my God. Ang sarap. Galing naman ito. Oh. Ito naman tayong clams. Oh. Grabe, wala akong masabi sa mga kinakain namin. Ayun talagang parang hindi mo siya makakain araw-araw. Arigato. Uy, ayun na siya. This is Japanese potato. Yung kanina sweet potato, yung parang talong. Ay, walang lasa. Nakain ko na lahat. Arigato gozaimasu. Oishi. Arigato. Alam mo, akala ko tapos na. Nagtanggal na ako ng apron. Ang isa pa, umiginto. Nasasanda ba itong dessert na to? Ay, that's so crunchy, mayo. Ina-explain pa lang nila, kinakain ko na. Thank you so much! Thanks, Mas. This is so life-changing. Grabing dinner to. Ang lalat. Ang bango pa nung daanan, nung lalaano doon. Ano? Restaurant, ang bango. Amoy ano? Alam mo yung Coke mo? Ha? Magkano? Coke? Magkano? 1.9. 1,900 yen? The Coke? Oo. Nung konting yon? Oh my God. Inano ko mahal? Di ko naman expect na ganyang kamahal. Oo. Isang piraso ng Coke, 800 pesos? What the fuck? Pag sinapak nyo, wag nyo, hindi ko to itatae. 100,000. 21,000 pesos? Hindi ako tatae. Kailangan madala ko sa Pilipinas to. 78,000 pesos. O kinain natin. Nanginig na lang. Hayop, 78,000 yung kinain namin. Gago. Oh well, one for the books. Wala naman akong ginastos. Shit. Dito na kami sa bus station. Papunta kami ngayon papunta nga sa Disney Sea. Ang hirap kumain dito kasi malalaman nila kung gaano kakatakaw dahil pinagpapatong-patong yung pinggan. Kaya mo, what you gonna do with that dessert? Dog cat, binaligtad, kinurot pa. Okay.